Hindi ulan ang bumabagsak sa lupa noon, kundi abo. Puting abo na galing sa sinunog na albularyo sa kabilang baryo. Nakatayo si Rance, 18, sa gitna ng madilim na bakuran, hawak ang bote ng langis at isang rosaryo na nagbabaga sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa tabi niya, nakayuko si David, 13, nanginginig habang tinatakpan ng palad ang ilong, amoy dugo, halamang gamot at sinunog na laman. Huwag kang titingin, bunso, mahinang utos ni Rance, habang itinatapos ang orasyon sa latang boses na tila nagmumula sa ibang panahon. Ngunit tumingin si David. At sa loob ng abo, nakita niya ang pulang mata ng nilalang na kanilang sinunog, humahabol pa rin ang tingin kahit abo na ang katawan. Bago mag-umaga, dumating si Mang Celso, ang kanilang ama. Ang puting buhok nito'y parang abo na rin, ang mga daliri, puro hiwa ng punyal at gasgas ng mga lumang laban. Tapos na, tanong niya, malamig ang boses. Tumango si Rance. Hindi po basta engkanto, tay. Aswang. Luma. Malakas. Mas lalong dapat sunugin ang lupa, sabi ni Mang Celso, habang ibinubuhos ang asin at langis sa lupa. Baka may naiwan pang ugat ng kasamaan. Ang madilim na dugo, mabilis sumibol yan. Tahimik lang si David. Sa bawat tunog ng pagwisik ng langis, parang naririnig niya ang sigaw ng mga kaluluwang nilabanan ng ama niya noon. Hindi siya sanay. Si Rance, sanay na. Pero siya, si David, laging may tanong, bakit kailangang patayin lahat ng kakaiba? Kahit di naman lumalaban. Kinabukasan, nangungusap ang katahimikan sa kanilang bahay. Walang ibang tunog kundi ang lagitik ng apoy sa kalan at ang pagaspas ng mga dahon sa labas. Naghahanda si Mang Celso ng mga halamang gamot. Si Rance, abala sa pag-ukit ng mga lumang simbolo sa kahoy, mga proteksyong orasyon. Samantalang si David, tahimik na naglalaro ng tirador, pinagmamasdan ang araw na unti-unting umaangat mula sa ulap. Tatay, biglang tanong ni David, bakit parang palaging may laban sa paligid natin? Wala bang araw na tahimik lang? Hindi agad sumagot si Mang Celso. Ang katahimikan, sabi niya, minsan, senyales ng bagyong paparating. Sa gitna ng tahimik na almusal, isang kalabog ang pumutol sa kanilang araw. May bumagsak na sobre mula sa bintana, tuyong papel, lumang tinta, at halimuyak ng insenso. Agad na binasa ni Rance. Tia Felisa, bulong niya. Napatingin si Mang Celso. Matagal bago siya muling nagsalita. Felisa. Tay. Kambal daw ng nanay. Tumigas ang mukha ni Mang Celso. Akala ko'y matagal na siyang wala. Sa liham, nakasulat na simple lang, Rance, David, ako ito, si Tia Felisa. Malapit na ang kasal ng anak ko. Dumalo kayo. Matagal ko nang gustong makita kung ano na kayong dalawa. Huwag kayong mag-alala, ligtas na ligtas dito. Ang huling linya, ang pinaka-nagmarka sa isip ni Rance, ligtas na ligtas dito. Parang may kabalintunaan. Bakit kailangang banggitin ang salitang ligtas kung walang panganib? Habang nag-impake ng gamit, naramdaman ni Rance ang malamig na hangin na parang humahaplos sa batok niya. Napatingin siya sa lumang medalyon sa altar, dalawang simbolo, araw at buwan. Para saan po ulit to, tay? Tanong niya. Tinapik ni Mang Celso ang balikat niya. Iyan ang dugong tagapagmana ng liwanag at dilim. Kapag pinagsama, pwedeng magligtas o pwedeng pumatay. Depende sa may hawak. Bakit po dalawa? Dahil walang liwanag kung walang anino. At walang anino kung walang liwanag. Tahimik lang si David, pinagmamasdan ang dalawang medalya, tila naririnig niya ang tibok nito, parang puso ng matandang buhay pa. Bago sila umalis, lumapit si Mang Celso sa kanila. Rance, ikaw ang magbabantay. Si David, ang tagapagmana ng huling orasyon. Nang marinig iyon, napaangat ng tingin si David. Ako po? Pero hindi ko nga kayang matututo ka, putol ni Mang Celso. Kapag dumating ang gabi na hindi mo na nakikilala ang mga tao sa paligid mo, doon mo gagamitin yan. Hindi maintindihan ni David ang ibig sabihin noon, pero ramdam niya ang bigat ng mga salita ng kanyang ama, parang pahiwatig ng unos na paparating. Sa biyahe papuntang San Roque, nilamon sila ng ulap at alikabok. Tahimik si Rance, hawak-hawak ang medalyon ng araw. Si David, nakadunggaw sa bintana ng lumang jeep, pinagmamasdan ang mga punong tila humihinga. Sa bawat kalsadang tinatahak nila, pakiramdam niya'y mas malayo sila sa mundong alam niya, at mas papalapit sa isang lugar na hindi dapat tinutuntungan. Kuya, mahina niyang sabi, bakit parang walang ibon dito?
Siguro tahimik lang ang gubat, sagot ni Rance. Pero alam niyang hindi katahimikan yon. Isa yung babala. Pagdating nila sa San Roque, bumungad sa kanila ang baryo, payapa, parang nakahinga mula sa kasalanan ng mundo. Malalaking bahay, malinis na kalsada, mababait na ngiti ng mga taga-baryo. Ngunit sa ilalim ng bawat ngiti, may kakaibang lamig. Sa bawat matang tumitig sa kanila, may pakiramdam si David na parang sinusukat ang laman ng kanyang kaluluwa. Ang bahay ni Tia Felisa ay nasa dulo ng kalsada, malapit sa punong balete. Maganda ito, gawa sa kahoy at bato, ngunit ang amoy, matamis na mabaho, parang dugo na may halong insenso. Pagbukas ng pinto, lumabas si Tia Felisa, nakangiti. Maganda pa rin, halos kasing ganda ng mga larawan ng kanilang ina. Ngunit sa mata ni Rance, may kakaibang ningning, parang apoy na natutong magkunwaring liwanag. Aba, mga pamangkin ko, lumapit ito, niyakap silang pareho. Malamig ang balat. At sa yakap na yon, naramdaman ni David ang kakaibang kabog ng dibdib, hindi dahil sa tuwa, kundi sa takot na walang pangalan. Magpahinga muna kayo, wika ni Felisa. Mahaba pa ang araw bago ang kasal. Sa gabi, huwag kayong lalabas ha. Maraming hayop sa gubat. Anong klaseng hayop po? Tanong ni David. Tumigil si Felisa, sandaling napatingin sa bintana. Yung mga matagal nang hindi tinatawag sa pangalan. Pag-alis niya, tanging katahimikan ang naiwan. Sumilip si Ran sa labas, ang mga tao sa baryo, nakatigil lang. Nakatingin sa kanilang bahay. Walang imik. Kuya, bulong ni David, parang kilala na nila tayo. Siguro dahil kamag-anak tayo ni Tia. Hindi, sagot ni David. Parang kilala nila bago pa tayo dumating. Sa silid nila, amoy pa rin ang abo. Hindi nila alam kung saan galing pero alam ni Rance ang amoy na yon. Parehong amoy noong nasunog na albularyo. Bago matulog, inilabas niya ang medalyon ng araw at inilagay sa ilalim ng unan. Si David naman, tahimik na hinaplos ang tirador sa kanyang bulsa, ang huling paalala ng buhay bago ang baryo. Sa labas, tahimik ang lahat. Hangin lang ang gumagalaw. Pero sa pagitan ng mga huni ng kuliglig, may narinig silang tunog na parang pagaspas, hindi ng pakpak ng ibon, kundi ng laman na humahampas sa hangin. Sa gabing iyon, bago siya tuluyang makatulog, naramdaman ni David na may mga matang nakatingin mula sa labas ng bintana. Hindi niya ito nakita. Pero naramdaman niya. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, alam niyang hindi ito gawa-gawa ng imahinasyon. Ang baryo ng San Roque ay buhay, humihinga at nagmamasid. At sa ilalim ng buwan, ang abo sa hangin ay muling bumagsak. Hindi na ito abo ng kahapon. Ito ay abo ng mga susunod na mamamatay. Ang unang umaga sa San Roque ay tila hindi umaga. Ang araw, kahit sumisilip na sa ulap, ay maputla, parang ayaw magtagal sa langit ng baryong iyon. Nagising si David sa amoy ng usok at nasunog na niyog. Pagmulat niya, wala sa tabi ang kuya niyang si Rance. Ang kwarto, madilim pa rin kahit maliwanag sa labas, at ang mga kurtina, tila sinadyang takpan ng makapal na telang kulay abo. Nasa paanan ng kama niya ang medalyon, gumagalaw ng bahagya, parang hinihigop ng hangin. Pinulot niya ito at isinabit muli sa lig. Malamig ang metal. Parang may pulso. Paglabas niya ng kwarto, sumalubong sa kanya ang boses ni Tia Felisa mula sa kusina. Gising ka na pala, iho. Halika, kumain ka muna bago mo hanapin ang kuya mo. Ngumiti ito habang pinupunasan ang lamesa. Sa ibabaw ng mesa, may mainit na champorado, suman, at itlog na maalat, mga pagkaing pangkaraniwan sa baryo, pero sa ilaw ng bahay, tila may kakaibang kulay. Ang tsokolate ay masyadong maitim, halos pulang dugo. Nasaan po si kuya? Tanong ni David, umupo ng marahan. Nasa labas. Tumutulong sa mga kalalakihan. May mga ihahanda para sa kasal. Abala ang lahat ngayon, sagot ni Felisa, ngiting mapayapa ngunit hindi abot sa mga mata. Tahimik na kumain si David. Sa bawat subo, ramdam niyang may mga matang nakatingin. Nang lingunin niya, nakita niyang may ilang larawan sa dingding, mga lumang retrato ng pamilya. Lahat ay nakangiti maliban sa isang babae sa pinakadulo ng litrato, kamukhang kamukha ng kanyang ina. Matapos kumain, lumabas siya para hanapin ang kuya niya. Sa labas, natamaan siya ng hangin, malamig at may amoy ng lupa at dugo. Ang baryo ay tila normal, mga batang naglalaro ng taguan, matatandang nag-uusap sa ilalim ng puno, mga aso na tahimik lang sa tabi. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may kakaibang katahimikan.
Walang huni ng ibon, walang langit-ngit ng dahon sa hangin. Parang nilamon ng baryo ang bawat tunog. David, sigaw ni Rance, sabay kaway mula sa malayo. Nakasuot siya ng lumang barong, pawis na pawis, tumutulong magbitbit ng mga kahon ng kandila. Nilapitan siya ni David. Kuya, ang aga mo naman. Tumulog ka ba? Hindi na masyado, sagot ni Rance habang inaayos ang mga kandila sa altar ng baryo. Ang dami kasing kailangang gawin. Si Tia, gusto raw maayos lahat bago magtakip silim. Napatingin si David sa altar, may malaking krus, pero sa paanan nito ay may mga ukit ng mga hayop at bilog na simbolo na hindi niya kilala. Kuya, mahinang bulong niya, bakit parang hindi totoo tong simbahan nila? Baka iba lang ang paniniwala nila, sagot ni Rance, pero halata sa mukha niya na pati siya ay nababagabag. Lumapit sa kanila ang isang lalaki. Matangkad, maitim ang balat, at may mga galos sa lig na parang kagat. Ikaw siguro si Rance, sabi nito, malamig ang boses. Ako si Amado, asawa ng tiyanyo. Umiti ito, pero ang ngiti parang pilit. Magandang umaga po, Tito, sagot ni Rance, sabay alanganing yuko. Tumitig si Amado kay David. Bunso, mahilig ka raw sa tirador. Opo, sagot ni David, bahagyang umiti. Magaling. Sa gabi, maraming ibon dito. Malalaking ibon. Pero wag mong papatamaan. Baka bumagsak sa harap mo at hindi ka na makabalik sa kwarto mo. Sabay tawa. Mabigat, parang mula sa loob ng lupa. Napatingin si Rance kay David, sabay kurot sa braso nito. Umiti ka lang, pabulong niyang sabi. Ngunit kahit umiti siya, hindi niya maiwasang mapansin, ang mga kuko ni Amado, mahahaba, parang hindi tao. Nang tanghali, abala si Tia Felisa sa pag-aasikaso ng mga bisita. Puno na ng mga tao ang bakuran, mga kamag-anak umano, ngunit ni Isay hindi pamilyar. Lahat may magaan na ngiti pero malamig ang mga mata. Sa bawat pagdaan ni Rance o David, sinusundan sila ng tingin, parang may sinusukat. Sa gitna ng bakuran, may malaking kaldero. Nagtanong si Rance, Tia, ano po niluluto nila? Ngumiti si Felisa. Nilaga. Para sa gabi. Ngunit nang sumilip si David, nakita niya sa tubig ng kumukulong kaldero ang isang anino, hindi buto ng baka o baboy, kundi parang kamay ng tao. Nang gabing iyon, mahimbing na ang baryo, ngunit gising si David. Hindi siya mapakali. Ang mga ngiti ng mga tao kanina ay nananatili sa isip niya, lalo na nang makita niya si Amado sa ilalim ng buwan, tila nakatingala at humihinga ng malalim, parang inaamoy ang hangin. Bumangon siya at sumilip sa bintana. Sa bakuran, naroon si Rance, nakatayo, tila nakikinig sa kung anong bulong. Lumabas siya tahimik, bitbit ang tirador at ang medalyon. Kuya, tawag niya, halos pabulong. Ngunit hindi sumagot si Rance. Nilapitan niya ito at nakita niyang nakapikit ang mga mata ng kuya niya, parang nananaginip habang gising. Kuya, malakas na tawag ni David. Biglang napalingon si Rance, parang nagulat. David? Bakit ka nandito? Ikaw po ang dapat kong tanungin, kuya. Kanina pa kayo nakatayo rito. Tumingin si Rance sa paligid, walang tao, pero may naririnig silang mga tunog mula sa malayo. Parang mga pakpak pero hindi ibon, mabigat, basa, at mabagal. Pasok na tayo, David, mahina niyang sabi. Ngunit bago sila makapasok, napansin ni David ang liwanag sa kabilang dulo ng bakuran. May isang lalaki, hubad ang katawan, nakayuko sa lupa, at parang kumakain. Nang lumapit ng bahagya ang liwanag ng buwan, nakita niya may kinakalmot itong hayop o tao. At ang tunog ng ngasab ng laman ay tumatak sa utak niya, parang kalansing ng bakal sa loob ng tainga. Napatakbo siya, hinila ang kuya niya papasok sa bahay. Pagpasok nila, nakita nilang si Tia Felisa ay nakaupo sa sala, hawak ang rosaryo. Ngunit hindi ito nagulat. May nakita po kami sa labas, sabi ni David, halos manginig. Tao po, kumakain ng David. Naputol ang boses ni Felisa, malamig ngunit matatag. May mga bagay sa baryong ito na hindi nyo kailangang makita. Hindi lahat ng gutom ay dapat pakainin. Nagkatinginan ang magkapatid. Nangumiti ang tiyan nila, may bahagyang dugo sa gilid ng labi. Kinabukasan, parang walang nangyari. Ang baryo ay muli na namang masigla, puno ng tawanan at mga awit ng kasal. Si Rance ay tumutulong sa paghahanda. Si David naman ay iniwan sa bahay. Pero hindi siya mapalagay. Mula sa bintana, nakita niya ang mga lalaking nagbubuhat ng mga bangkay ng baboy, o iyon ang akala niya.
Nang dumausdos ang isa sa mga ito, nakita niya ang kamay. Hindi iyon paa ng hayop. Tao iyon. Mabilis siyang lumabas ng bahay, dinala ng kaba at kuryosidad. Sinundan niya ang mga lalaki papunta sa likod ng baryo, kung saan may malalim na hukay na tinatakpan ng dahon at abo. Isa-isa nilang inihulog ang mga katawan. Tahimik. Walang dasal, walang pangalan. Isa sa mga lalaki ang nagsabing, huwag kalimutang takpan bago dumilim. Hindi pa sila patay ng tuluyan kapag naiwan. Biglang may kamay na humawak sa balikat ni David. Paglingon niya, ang matanda mula sa gubat, si Katasu. Bakit ka bumalik dito, bata? Bulong nito, parang alon sa tainga. Akala ko po baliw kayo, sagot ni David, nanginginig. Ngumiti ang matanda. Baliw ako. Pero mas baliw ang mga taong kumakain ng sariling dugo. Umalis ka na habang may araw pa. Hindi ko po kayang iwan ang kuya ko. Kung ganon, sabi ni Katasu, dalhin mo ito. Inabot ng matanda ang maliit na bote, kulay itim, may laman na parang usok. Pag dumilim at narinig mong kumakanta ang mga ibon, ibuhos mo to sa lupa. Yan lang ang makakahinto sa kanila. Ano po to? Hindi ito gamot, bata. Ito ay sumpa ng mga nilamon ng liwanag. Bago pa makapagsalita si David, nawala ang matanda. Nang lingunin niya, wala na rin ang mga lalaki, pero nakabukas ang hukay. At sa loob nito, kumikilos ang isang kamay. Takbo siya pabalik sa bahay, hinal, pawis, halos di makahinga. Pagdating niya, tahimik si Rance sa harap ng lamesa. Kuya, kailangan nating umalis. May mga patay sila sa likod, ngunit nang lumapit siya, nakita niya ang mukha ni Rance, maputla, parang wala sa sarili. David, sabi nito, mahina. Alam ko. Alam mo? Kanina pa. Natahimik si David. Hindi sila basta tao, David. Alam ko na mula pa kagabi. Pero kailangan nating magpanggap. Hanggat hindi nila alam na alam natin buhay tayo. Biglang tumigil ang hangin. Mula sa labas, may boses ng mga taong kumakanta, mabagal, paulit-ulit, parang dasal. Tumayo si Rance at hinawakan ang kamay ng kapatid. Simula ngayon, sabi niya, wala kang maririnig na hindi mo susuklian ng dasal. Paglabas nila, sinalubong sila ng mga taong nakaitim. Sa gitna ng plaza, may malaking altar. Nasa harap nito si Amado, nakatayo, hawak ang mahabang itak. Si Tia Felisa, nakaluhod sa tabi nito, umiiyak o baka ngumingiti. Mga kabaryo, sabi ni Amado, malalim ang boses. Ngayong gabi, bago ang kasal, may alay tayong gagawin. Ang dugo ng lahi ay kailangang magsanib muli. Sabay lingon sa magkapatid. Dumating na ang mga anak ng liwanag. Napatras si David. Narinig niya ang mga yabag sa paligid, ang mga bulong na parang sabay-sabay na orasyon. Kuya, hawak ni Rance ang medalyon ng araw. Takbo, mahinang sabi niya. Pero, takbo. At sa sandaling iyon, sumabog ang mga kandila sa altar, nagliyab ang apoy, at ang mga mukha ng mga tao sa baryo ay sabay nagbago. Ngipin. Dila. Mga matang nagliliwanag sa pula. Ang kasal ng San Roque ay hindi kasal ng pag-ibig, kundi kasal ng dugo. Habang tumatakbo sila sa gitna ng apoy, naririnig ni David ang mga sigaw ng kanyang tiya, Rance. David! Huwag kayong lalayo. Ang dugo niyo ang susi. Sa dulo ng daan, nakita nila ang balete. Doon nagtatapos ang kalsada. Doon rin nagsisimula ang dilim. Si Rance ay huminto, hinarap ang baryo, at hinawakan ang medalyon ng araw. Bunso, sabi niya, buhay ka dapat hanggang dulo. Ayoko kang iwan. Hindi mo ako iiwan. Dadalhin mo ako. At sa unang pagkakataon, pumutok ang medalyon sa kanyang palad, sumiklab ang liwanag, at ang buong San Roque ay tila nasunog sa araw kahit gabi. Sa liwanag na yon, nakita ni David ang lahat, ang mga mukha ng tao, naglalagablab, ang mga nilalang, nagwawala sa sakit, at si Tia Felisa, nakatingin sa kanya, umiiyak habang ngumiti. Tumakbo ka, anak, sabi nito. Bago ka maging isa sa amin. At doon nagsimula ang gabi na walang natulog. Ang gabi na naging alamat ng San Roque, ang liwanag mula sa medalyon ay sumabog sa gitna ng dilim, parang araw na ipinasok sa bituka ng gabi. Sandaling nabulag ang lahat, mga mata ng aswang, mga bibig na nakabukas sa sigaw, mga aninong nagkikislot sa lupa. At sa pagitan ng apoy at abo, humawak si Rance sa kamay ng kapatid niya, sabay sigaw, takbo, David. Huwag mong lingunin kahit ano pa ang marinig mo.
Tumakbo silang mag-ama ng liwanag. Sa bawat hakbang, sumisigaw ang lupa. Ang mga puno, parang mga halimaw na kumikilos, ang hangin, amoy dugo at insenso, ang mga bahay, nagbabagsakan, tila kinain ng sariling anino. Ngunit bago pa sila makatawid sa kalsadang papunta sa gubat, hinatak si Rance ng isang kamay mula sa dilim. "Kuya," sigaw ni David. Isang nilalang ang lumitaw, hindi tao, hindi hayop, kundi parang pinagtagpi-tagping balat at buto. Ang mukha nito'y kalahating pamilyar, Amado. Ang asawa ni Tia Felisa, ngayon ay ganap ng halimaw. "Hindi kayo makakatakas," sabi nito, habang ang dila ay parang ahas na humahampas sa hangin. "Ang dugo niyo ang huling sangkap sa kasunduan." Sinugod ni Rance, hawak ang medalyon na nagliliwanag. Ngunit bago niya ito maihampas, tinamaan siya ng matalim na kuko ni Amado. Dumaan iyon sa balikat, parang apoy na humihiwa. Sumigaw si Rance, hindi sa sakit, kundi sa galit. "Hindi ako magpapasuko." Tumakbo si David, tumutulo ang luha. Hinilan niya ang kapatid, pero masyadong malakas si Amado. Mula sa ilalim ng lupa, lumabas ang mga aninong parang apoy na nabubuhay, mga nilalang na dating tao, ngayon ay kalansay ng gutom. Ang bawat isa ay may ngipin na tila labaha, at amoy na parang laman na inimbak sa araw. "Kuya," sigaw ni David, habang hinuhugot ang maliit na bote na ibinigay ni Katasu. Naalala niya ang babala, kapag narinig mong kumakanta ang mga ibon, ibuhos mo ito sa lupa. At narinig niya. Sa gitna ng kaguluhan, sa taas ng mga puno, may mga ibong kumakanta. Pero hindi ito musika ng langit. Ang kanilang awit ay parang sigaw ng mga nasusunog. Nanginig ang kamay ni David, pero ibinuhos niya ang laman ng bote sa lupa. Bumuga ito ng itim na usok, kumalat sa hangin, at sa isang iglap, tumigil ang lahat ng nilalang. Napasigaw si Amado, tinakpan ang kanyang mukha, tila sinusunog ng usok. Ang mga aswang sa paligid ay isa-isang nagtakbuhan, tinatalikuran ang dalawang magkapatid. "Kuya, dali." Habang may oras pa, hinilan niya si Rance papasok sa gubat. Ang medalyon, kumikisla pa rin pero mahina na. Ang liwanag nito'y parang kandilang malapit ng mamatay. Pagdating nila sa gitna ng kagubatan, bumagsak si Rance sa lupa. Duguan, nanginginig at halos mawalan ng malay. "Kuya, huwag kang matulog, please," sigaw ni David, naningilid ang luha. Ngunit huminga lang ng malalim si Rance, sabay ngiti. "Hindi pa ako mamamatay, bunso. Pero iba to, parang may laso ng sugat." Tiningnan ni David ang hiwa sa balikat ng kuya niya. Itim. Umiitim habang tumatagal. Tulad ng sumpa. Tulad ng dugo ng halimaw. "Kuya, anong gagawin natin?" "Hanapin natin si tatay." Alam niya kung paano tanggalin to, pero nasa kabilang baryo si tatay. "Kung mabubuhay ako hanggang umaga, aabutan natin siya," sagot ni Rance, pinilit tumayo. Kung hindi tumigil siya sandali, tinitigan ang kapatid. "Kapag hindi ko na kaya, kailangan mong gamitin to." Inabot niya ang medalyon, kumikislap sa pagitan ng kanilang mga palad. "Hindi, kuya. Hindi ko yan tatanggapin." "David, makinig ka. Kapag sinubukan nilang kunin ka, gamitin mo to, huwag mong hayaang mapunta sa kanila." Lumipas ang ilang oras, at tahimik silang naglakad sa loob ng gubat. Ang buwan ay nakasilip pero parang may bahid ng dugo. Ang mga puno, may mga marka ng kuko, at sa malayo, may mga mata na kumikislap. Hindi nila alam kung sinusundan sila o pinapanood lang. Habang naglalakad, unti-unting nagiging mabagal si Rance. Lalong lumalalim ang itim sa kanyang sugat, at sa bawat hakbang, parang may naririnig siyang bulong sa tenga. "Rance, halika. Bumalik ka." "Dugo mo ay amin," pinikit niya ang mga mata, pinilit iwasan ang boses. "Kuya," tanong ni David, napansin ang pawis sa noo ng kapatid. "Wala to," sagot ni Rance, ngunit nanginginig na ang kamay niya. Ang kanyang mga kuko, unti-unting tumataba, nagdidilim. "Kuya, anong nangyayari sa'yo?" "Hindi ko alam." Mula sa likuran nila, may narinig silang kaluskos. Mabilis. Mabigat. Parang tatlong nilalang na gumagapang. Hinila ni David ang kuya niya sa isang lumang kubo sa gilid ng gubat. Pumasok sila, huminga ng tahimik, habang naririnig ang mga yabag sa labas. "Amoy ko ang dugo ni Rance," boses iyon ni Amado, malalim, parang lumalabas sa lupa mismo. "Ang tagapagmana ng araw. Ang dugo ng liwanag. Ibibigay mo rin sa amin, bata." Hinawakan ni David ang medalyon. Parang sumisigaw ito, hindi ng liwanag, kundi ng babala.
Ngunit bago pa siya makakilos, narinig nila ang yabag na papalapit. Ang sahig ng kubo ay lumindol, ang pader ay bumuka. Lumabas si Rance, duguan ngunit matapang. Hindi niyo ako makukuha, sigaw niya. Ngunit sa isang iglap, sinunggaban siya ni Amado, at pareho silang bumagsak sa lupa. Kuya, sigaw ni David, lumabas, hawak ang tirador. Tinamaan niya si Amado sa mata gamit ang batong may langis. Sumigaw ito, napaatras, at doon muling nagliwanag ang medalyon sa dibdib ni Rance. Ngunit kasabay ng liwanag, may kakaibang nangyari. Ang balat ni Rance nagsimulang magbago. Ang itim sa kanyang sugat ay kumalat, at sa isang kisap mata, naging parang apoy na itim ang kanyang mga ugat. David, tumakbo ka na, bulong niya, mahina ngunit matatag. Hindi kita iiwan. Hindi na ako si Rance, ang mata ni Rance ay kumislap sa pula. Ngunit sa kabila ng pagbabago, pinilit niyang hawakan ang kamay ni David. Kapag nagbago ako, kapag nakalimutan ko kung sino ako, patayin mo ako. Hindi ko kaya, kuya. Mas kaya mong mabuhay kaysa mamatay sa maling kamay. Nang marinig ni Amado ang usapan, tumawa ito. Wala ka ng takas, anak ng albularyo. Ang dugo ng liwanag ay magiging amin. Sabay sugod, ngunit sa pagkakataong ito, si Rance ang unang gumalaw. Tumalon siya, tinamaan ng araw na liwanag mula sa medalyon, at sa isang hampas, nasunog si Amado sa liwanag. Sumigaw ito habang natutunaw, ngunit kahit abo na, narinig nila ang boses nito, ang dugo mo, Rance, ay bahagi na namin. Pagbagsak ni Rance sa lupa, nakita ni David ang pagbabago, ang sugat ay kumalat sa buong katawan, at ang mga mata ng kapatid ay nagliliwanag na pula. Kuya, lumayo ka. Ngunit huli na. Ang katawan ni Rance ay kumilos ng mag-isa, parang may ibang kaluluwang pumasok. Hinampas niya ang lupa, at ang mga ugat ng gubat ay gumapang, bumalot sa paligid. Rance, sigaw ni David, ngunit hindi na siya sumasagot. Sa halip, isang tinig ang sumagot, hindi boses ng tao. Ang liwanag ay amin na. Tumakbo si David, luha ang nanginginig. Hindi niya alam kung saan pupunta, pero alam niyang kailangan niyang mabuhay. Ang mga puno parang humahabol. Ang mga anino bumubulong ng pangalan niya. David. David, bago pa siya tuluyang mawalan ng lakas, naramdaman niya ang kamay ng isang matanda sa balikat niya. Humina ka, bata. Si Katasu lumabas mula sa dilim. Nasaan ang kuya mo? Hindi ko alam, binago nila siya. Ginamit nila yung dugo niya. Tahimik si Katasu sa bayuko. Ang dugo ng liwanag ay sumparin. Kapag nahawa ng dilim, magiging tulay ito. At kung tulay siya ngayon, paano ko siya babawiin? May isang paraan. Ngunit kailangan mong piliin, iligtas mo siya o iligtas ang mundo. Napatingin si David sa medalyon sa kanyang kamay. Ang liwanag nito'y patay na, ngunit ramdam niyang buhay pa si Rance, kahit paunti-unti na itong nagiging halimaw. Paano ko pipiliin? Kapag sumikat ang araw bukas, sagot ni Katasu, maaari mong gamitin muli ang medalyon. Pero kailangan mo ng kapalit, dugo ng sariling laman. Ang dugo ko. Hindi lang dugo. Buhay mo. Tumulo ang luha ni David. Kung ganun, mamamatay ako. Hindi agad. Ngunit sa sandaling gamitin mo ang medalyon, ang kaluluwa mo ay magiging kandila. At kapag naubos na ang liwanag mo, madidilim din ako, bulong ni David. Tumango si Katasu. Ganun talaga ang liwanag. Laging may kapalit. Sa malayo, sumabog ang apoy, tanda ng nasusunog na baryo. Ang mga sigaw ng tao at halimaw ay naghalo, parang isang awit ng pagkawasak. At sa gitna ng apoy, nakita ni David ang anino ni Rance, nakatayo, buhay, ngunit hindi na tao. Nakatitig sa kanya. Ngumiti. Bunso, tawag nito, boses na hindi kanya, babalikan kita. Nang gabing iyon, sa ilalim ng balete, umiyak si David, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang simula pa lang ito. Ang San Roque ay nasusunog, ngunit ang dilim ay hindi namamatay. At sa kanyang mga kamay, ang medalyon ay muling umilaw. Mahina. Punit-punit. Parang pusong tumitibok na may sugat. Ngayon, wala na siyang tatakbuhan. Wala na siyang matatakbuhan. May isa na lang siyang misyon, ililigtas niya ang kuya niya, kahit kapalit ng sariling liwanag, hindi na umaga ang dumating, kundi liwanag na walang init. Sa kalangitan ng San Roque, ang araw ay parang mata ng isang Diyos na matagal ng patay. Ang hangin ay mabigat, punang abo at halimuyak ng sinunog na laman.
Si David ay nagising sa ilalim ng balete, yakap pa rin ang medalyon na kumikislap ng malamlam na liwanag. Sa tabi niya, nakaupo si Katasu, pinagmamasdan ang usok na nagmumula sa baryo. Patay na ba ang lahat? Tanong ni David, paos ang boses, parang giniling ng gabi. Hindi lahat, sagot ng matanda, hindi lumilingon. Ang iba'y patay na pero gumagalaw pa. Ang iba na may buhay, pero wala ng kaluluwa. Tahimik si David. Ang isip niya ay puno ng mukha ni Rance, buhay, ngunit halimaw. Tuwing pipikit siya, naaalala niya ang mga mata ng kapatid, pula. Uhaw. Ngunit may bahagyang pakiusap sa ilalim ng dilim. Parang sinasabi, iligtas mo ako. Kung gusto mong mabawi ang kuya mo, sabi ni Katasu, kailangan mong hanapin ang pinagmulan ng sumpa, ang lunang itim. Luna. Hindi buwan. Hindi lang lugar. Isa itong bitak sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilamon ng dilim. Doon nagmumula ang lakas ng San Roque. Itinuro ng matanda ang bundok sa malayo. Sa tuktok nito, may itim na usok na tila umiikot sa langit. Doon sila nagmumuni. Doon nila inaalay ang dugo ng mga pinili. Paano ko makakarating doon? Sa pamamagitan ng liwanag na ibinigay sa iyo. Tiningnan ni David ang medalyon sa kamay niya. Pero mahina na ito. Hindi dahil mahina ang liwanag, sagot ni Katasu, kundi dahil natatakot ka nang gamitin ito. Habang umaakyat sila sa kabubatan, mas lalong nagiging kakaiba ang paligid. Ang mga puno, nakabaluktot na parang mga kamay. Ang lupa, may mga marka ng paa na hindi tao. Minsan, naririnig ni David ang mga tinig, pamilyar, ngunit mali. David, boses iyon ng nanay niya. Anak, halika na. Huwag mo nang hanapin ang kuya mo. Mas mabuti nang hindi mo makita kung ano na siya. Napahinto siya, tumingin sa paligid. Walang tao. Huwag mong pakinggan, sabi ni Katasu. Ang mga bulong ng dilim ay nakatira sa takot. Kapag naniwala ka, magiging totoo sila. Ngunit mahirap huwag maniwala, lalo na kung ang boses ay parang yakap ng nakaraan. Nang marating nila ang ilog, tumigil ang matanda. Dito tayo magpapahinga, sabi ni Katasu. Ang ilog ay hangganan ng mga nilalang. Hindi sila makakatawid habang may daloy ang tubig. Naupo si David sa tabi ng pampang. Tinanggal niya ang medalyon at tinitigan ito. Sa ilalim ng araw, ang liwanag nito ay kumikislap ng kulay abo, hindi ginto, hindi pilak. Parang buhay na sugat. Tandaan mo, sabi ni Katasu, ang medalyon ay hindi sandata. Isa itong pintuan. At bawat pintuan ay kailangang buksan ng kabayaran. Buhay ko, sabi ni David, malamig ang tinig. Tumango si Katasu. Pero hindi mo kailangang mamatay agad. Ang kabayaran ay kung gaano kalalim ang ipaglalaban mo. Habang hapon, lumapit si David sa ilog, tinitingnan ang sariling refleksyon. Sa tubig, hindi na siya mukhang bata. Ang mga mata niya ay pagod, ang mukha ay puno ng abo. Pero sa ilalim ng lahat, may liwanag, maliit, matigas, buhay. Bigla siyang nakarinig ng kaluskos sa kabilang pampang. Pagtingin niya, may isang figura nakatayo, payat, balot sa itim. Rance? Ngunit nang sumilip ang liwanag, hindi ito si Rance. Isa itong babae, maputla, mahaba ang buhok, at may mga pakpak na parang balat ng paniki. Anak ng albularyo, sabi nito, malambing ngunit malamig. Hinahanap mo ang nawawala mong kapatid. Sino ka? Tagapangalaga ng lunan. Ako ang bantay ng lagusan. Lumapit siya sa tubig, hindi natatakot kahit umaagos. Gusto mong makatawid? Kailangan mong sagutin ang isang tanong. Anong tanong? Kung ang kaligtasan ng mundo ay nangangahulugang kamatayan ng kapatid mo, ililigtas mo pa rin ba siya? Natigilan si David. Ang tanong ay parang punyal na dumiretso sa puso niya. Hindi ko siya kayang patayin. Kung ganon, sabi ng babae, hindi mo rin siya kayang iligtas. Tumawa ito, malamig at mabagal, sabay lumubog sa tubig. Pagtingin ni David, wala na siya, pero ang tubig ay kumulo. At sa gitna ng pag-alon, lumitaw ang isang batong may ukit ng araw at buwan, parehong simbolo ng medalyon. Ang daan ay binuksan, sabi ni Katasu. Ngunit simula ngayon, hindi ka na maaaring bumalik. Pagdating nila sa kabilang pampang, ibang mundo na ang paligid. Ang lupa'y kulay abo, ang hangin mabigat. Ang mga puno, parang ugat na tumubo sa bangkay ng lupa. At sa malayo, naroon ang isang malaking pinto, gawa sa buto, apoy, at dugo. Ang lunang itim.
Diyan nakatali ang kapatid mo, sabi ni Katasu. Ngunit bago ka makarating sa kanya, kailangan mong harapin ang tatlong anino ng sarili mo. Anino? Iyon ang tatlong takot na bumubuhay sa dilim. Kung hindi mo sila mapagtatagumpayan, magiging isa ka sa kanila. Ang unang anino ay lumabas mula sa lupa, ang batang David. Hawak ang tirador, umiiyak, nanginginig. Bakit mo ako iniwan? Tanong nito. Noong bata pa tayo, sabi mo, di mo ako pababayaan. Pero nung nakita mong natatakot ako, tumakbo ka rin. Napatras si David. Hindi kita iniwan. Sinubukan kong tumakbo para sa atin. Pero natakot ka. Lagi kang natatakot, sigaw ng anino. Hindi na ako takot ngayon. Talaga, ngumiti ito, sabay nagbago ng anyo, naging aswang na bata, may pakpak, may ngipin. Tingnan natin kung hindi ka takot. Hinawakan ni David ang medalyon, nagdasal sa isip. Sa unang pagkakataon, hindi niya sinubukang lumaban, tumingin lang siya sa halimaw at sinabi, hindi ako ang batang yon ngayon. Sa isang iglap, nagliwanag ang paligid at nawala ang anino. Isa pa, sabi ni Katasu, tumitig sa kanya. Dalawa na lang. Ang pangalawang anino ay lumitaw mula sa usok, ang binatang David, hawak ang medalyon, ngunit ang liwanag ay itim. Ito ang mangyayari sa iyo, sabi ng anino. Kapag ginamit mo ang medalyon, ikaw ang magiging susunod na halimaw. Tulad ng kuya mo. Hindi ako magiging ganon. Lahat ng anak ng liwanag ay nagiging anino rin. Hindi mo alam? Iyan ang dahilan kung bakit sinumpa ang dugo nyo. Lahat ng nagligtas ay nagiging halimaw sa dulo. Napatigil si David. Alam niyang may katotohanan. Ang ama nila nakapatay ng daan-daang halimaw pero sa huli, nawala sa sarili at nawala sa mundo. At ngayon, si Rance. Kung iyan ang kapalit, sabi ni David, tatanggapin ko. Bakit? Tanong ng anino. Dahil mas mabuting maging halimaw na nagligtas, kaysa tao na tumalikod. At doon, pumutok ang liwanag ng medalyon, winasak ang pangalawang anino. Pagod na si David. Ang tuhod niya ay nanginginig, ang hininga ay mabigat. Ngunit alam niyang may isa pang natitira. At nang tumingala siya, naroon ito, ang anino ni Rance. Hindi halimaw, hindi kapatid, kundi isang nilalang na nasa pagitan. Bakit ka pa pumunta, bunso, sabi nito, malungkot ngunit malamig. Dapat pinabayaan mo na akong maglaho. Hindi ko magagawa yon. Hindi mo ako maililigtas. Ang liwanag mo, kailangan ko para mabuhay. Kung ibibigay mo, ikaw ang mawawala. Kung yan ang kailangan, ibibigay ko. Ngumiti si Rance, mapait. Hindi mo ako naiintindihan. Ang halimaw na nasa akin ay hindi kayang mabuhay ng walang host. Kapag kinuha mo ako, mapupunta sa iyo ang sumpa. Kung yon ang paraan para makasama kita ulit, David, hindi mo na ako dapat iligtas. Nanginginig si David, tumulo ang luha niya. Ang gusto ko lang ay bumalik ka. Kahit sandali. Kahit isang hininga lang. Lumapit siya, hinawakan ang kamay ng anino ni Rance. Mainit ito, hindi apoy, kundi init ng dugo. Kung babalik ka, dadalhin ko ang dilim na yan. Pero wag mo akong iwan. Sa sandaling iyon, kumulog sa kalangitan. Ang pinto ng lunan itim ay bumukas. Mula sa loob, lumabas ang libu-libong anino, mga halimaw, mga nilalang, mga mukha ng lahat ng niligtas ng kanilang ama noon. At sa gitna nila, si Rance, totoo na. Buhay. Nakapikit. Kuya, sigaw ni David, sabay takbo. Ngunit paglapit niya, binuksan ni Rance ang mga mata, pula pa rin, ngunit sa loob nito'y may bahid ng ginto. David, tumakbo ka. Hindi ako alis. Kung mananatili ka, pareho tayong mamamatay. Mas mabuti yon kaysa mabuhay nang wala ka. Sa isang iglap, lumabas si Katasu, sumigaw, David. Ang medalyon. Gamitin mo na. Bago tuluyang lamunin ng dilim ang lagusan. Tiningnan ni David ang medalyon, kumikislap na parang araw na nagugutom. Ngunit alam niyang kapag ginamit niya ito, siya mismo ang kapalit. Kuya, sabi niya, hawakan mo to, ano nang gagawin mo? Basta hawakan mo lang. David. Inilagay ni David ang medalyon sa pagitan nila, hinawakan ni Rance ang kabilang dulo. Anong ginagawa mo? Ginagawang isa ang liwanag. At sa sandaling iyon, sumiklab ang apoy mula sa langit, hindi apoy ng impyerno, kundi apoy ng araw. Napaluhod ang mga anino, nagsisigaw, habang nasusunog ng liwanag.
Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, si David ay nakangiti, kahit natutunaw ang balat niya. Kuya, kung mawawala ako, alalahanin mo lang yung sinabi ni tatay noon. Ano yon? Walang liwanag kung walang anino. Sumigaw si Rance, hinila ang medalyon, pero huli na. Pumutok ito sa pagitan nila at ang lahat ay natabunan ng liwanag. Pagmulat ni Rance, wala na si David. Nasa gitna siya ng abo, at sa harap niya, ang medalyon ay hati sa dalawa. Sa paligid, tahimik. Wala nang halimaw. Wala nang apoy. Ngunit wala na rin ang kapatid niya. Lumuhod siya, hawak ang kalahating medalyon. Bunso, ang boses niya ay halos hindi na lumabas. Ang mga mata niya ay muling bumalik sa normal, kayumanggi, may luha. At sa paligid, umusbong ang unang sinag ng tunay na araw. Hindi kulay abo, hindi malamlam, totoong liwanag. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may kakaibang init. Kapag ipinikit niya ang mga mata, naririnig niya ang boses ni David, hindi pa tapos ang liwanag. Sa malayo, lumapit si Katasu, mahina at pagod. Buhay ka pa, sabi niya. Pero siya, hindi siya patay, sagot ng matanda. Nasa loob mo siya ngayon. Pinili niyang maging ilaw mo. Tumingin si Rance sa langit. Kung ganon, hindi pa tapos ang laban. Hindi, tugon ni Katasu. Ngunit simula ngayon, ikaw na ang magdadala ng apoy. At habang naglalakad sila palayo sa abo ng San Roque, ang araw ay tuluyang sumikat, ngunit sa ilalim ng liwanag, may mahinang anino ng batang boses na humihina sa hangin, Kuya, huwag kang hihinto. Ang baryo ng San Roque ay abo na lamang. Walang bahay, walang simbahan, tanging mga aninong nakaluhod sa liwanag ng araw. Ang mga puno ay tuyo, ang lupa'y may bahid ng dugo at asin. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Rance, hawak ang kalahati ng medalyon, nakatingin sa langit na parang naghahanap ng sagot na matagal nang hindi dumarating. Tahimik ang paligid. Ngunit sa loob niya, may sigaw na hindi matapos-tapos. David, ang pangalan ng kapatid ay hindi lumalabas sa labi, kundi sa bawat tibok ng puso niya. Bawat paghinga ay parang piraso ng kapatid na nakatira sa loob, malamig, maliwanag, at malungkot. Lumapit si Katasu, mabagal ang hakbang, parang nilulumpo ng panahon. Ang araw ay sumikat muli, sabi nito. Pero bakit parang gabi pa rin, sagot ni Rance, hindi lumilingon. Ang gabi ay hindi umaalis. Natutulog lang ito sa puso ng tao. Tumingin si Rance sa kamay niya, may itim na ugat na kumakalat, parang lumang usok. Paano ko mapapanatiling buhay ang liwanag kung nilalason ako ng dilim? Ngumiti si Katasu, mapait. Hindi mo mapapanatili. Ang kaya mo lang ay tanggapin. Lumipas ang ilang araw. Tahimik si Rance, lumalakad sa mga nasunog na daan, parang naghahanap ng sagot sa mga abo. May mga bangkay ng dating mga halimaw, ngunit nang tingnan niya ng mabuti, may ilan sa mga ito na mukhang tao. Mga bata. Mga babae. Mga matatanda. Hindi lahat ng nilamon ng dilim ay pumili maging halimaw. Ang iba, nabiktima lang. Lahat sila, bulong niya, pumatay ako ng mga inosente. Walang sumagot. Tanging hangin lang, na may kasamang boses ni David, hindi mo sila pinatay, kuya. Pinalaya mo sila. Napayuko si Rance, tinakpan ng mga tainga. Hindi ka totoo. Kung hindi ako totoo, bakit mo ako naririnig? Gabi na. Nakaupo siya sa gilid ng isang sira-sirang altar, hawak pa rin ang medalyon. Sa bawat tibok nito, parang may dalawang puso sa dibdib niya, isa para sa liwanag, isa para sa dilim. David, bulong niya, kung nandito ka talaga, sabihin mo kung anong gusto mong gawin ko. Tapusin mo na. Tapusin? Anong ibig mong sabihin? Ang sumpa. Ang dugo natin. Naramdaman ni Rance ang panginginig ng lupa. Sa malayo, may liwanag, ngunit hindi mula sa araw. Apoy. At sa gitna ng apoy, lumitaw ang isang figura, hindi tao, hindi halimaw. Isa itong nilalang na yari sa anino at apoy, may mukha ni Mang Celso, ang kanilang ama. Rance. Ang tinig ay parehong ama't demonyo. Ako ang pinagmula ng dugong yan. Ako ang dahilan kung bakit sinumpa ang lahi natin. Huwag mong gamitin ang mukha ni tatay, sigaw ni Rance. Ngumiti ang anino. Hindi ko ginagamit. Ako mismo iyon. Ako ang halimaw na nilabanan ng sarili kong dugo. Lumitaw sa tabi ni Rance si Katasu, nakahawak sa baston. Rance, huwag kang palilin lang. Ang nakikita mo ay ang alaala ng sumpa. Hindi ito alaala, sagot ng anino.
Ito ang katotohanan. Umugong ang hangin, at lumitaw sa paligid nila ang mga larawan ng nakaraan, si Mang Celso, nakikipaglaban sa mga aswang, si Felisa, umiiyak sa gilid ng altar, si Rance at David, mga batang naglalaro sa ulan habang nag-aalab ang mga mata ng kanilang ama. Nabuhay ka sa kasinungalingan, sabi ng anino. Ang mga albularyo noon, hindi tagapagtanggol, sila ang unang sumira sa balanse. Pumatay sila ng mga nilalang na hindi dapat pinatay. Kaya isinumpa ang dugo nyo. Umiling si Rance. Hindi totoo yan. Bakit sa tingin mo may dilim sa loob mo? Dahil nilason ako ng mga halimaw. Hindi. Dahil ikaw mismo ang halimaw. Sumabog ang lupa. Lumabas ang mga ugat, at mula rito, mga anino ng nakaraan, mga taong pinatay ni Mang Celso, mga halimaw na sinunog ni Rance, lahat bumabalik, umiiyak, humihingi ng katarungan. Ang boses ni David ay lumakas sa loob ng isip niya, "Kuya, huwag kang matakot." Hindi ako natatakot, sigaw ni Rance, ngunit nanginginig ang mga kamay niya. Kung hindi ka natatakot, harapin mo siya. Tumingin si Rance sa anino ng kanyang ama. Ano nang gusto mo sa akin? Tapusin mo ang dugo natin, sabi ng anino. Sunugin mo ang sarili mo. Yan lang ang paraan para mamatay ang sumpa. Hindi ko kayang patayin ang sarili ko. Kung hindi mo kaya, ako ang gagawa. At sa isang iglap, sinalakay siya ng anino. Lumipad siya sa lupa, bumagsak sa abo, at sa bawat hampas ng hangin, parang pinuputol ang laman niya. Hawak niya ang medalyon, ngunit hindi ito nagliliwanag. Sa pagitan ng sakit, naririnig niya ang sigaw ni David, "Kuya! Magtiwala ka sa liwanag." Wala nang liwanag, sigaw ni Rance. Puro dilim na lang. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may naramdaman siyang kamay, maliit, mainit, nakapatong sa dibdib niya. Bata. Pamilyar. David. At doon niya nakita, hindi pisikal, kundi sa loob ng isip niya. Ang imahe ni David, nakatayo sa gitna ng walang hanggan, may hawak na kalahati ng medalyon. Hindi pa huli. Nandito pa ako. Sa labas, nakikita ni Katasu ang dalawang anino na naglalaban, liwanag at dilim, magkayakap, magkaaway. Ang hangin ay nagbabaga, at ang lupa'y nagbubukas, parang tiyan ng lupa na gustong lamunin silang dalawa. Rance, sigaw ni Katasu, piliin mo kung sino ka. Ngunit sa loob ng isip ni Rance, dalawang tinig ang nagsasalpukan. Isang boses ng ama, patayin mo ang sarili mo, anak. Tapusin mo ang sumpa. At boses ni David, mabuhay ka. Dahil kung mamamatay ka, mawawala ang liwanag. Ang mga mata ni Rance ay pumikit. Ang mga kamay niya ay kumapit sa parehong kalahati ng medalyon. Kung kailangan kong pumili, nabiyak ang langit. Isang liwanag na parang bagyo ang bumaba mula sa kalangitan, hindi araw, hindi apoy, kundi kabuuan ng lahat ng alaala. Si Rance, si David, si Mang Celso, si Felisa, lahat ay nagtagpo sa gitna ng liwanag. Ang baryo, ang mga nilalang, ang kasalanan, ang sumpa, lahat nakabitin sa isang tibok ng puso. David, sabi ni Rance, hindi ko na kayang mamuhay sa dilim. Pero ayokong mawala ka. Hindi mo ako mawawala. Nandito lang ako sa bawat hakbang mo. Kung ganon, inilapit ni Rance ang 2 piraso ng medalyon. Pagsasanib ng araw at buwan. Liwanag at anino. Kung walang liwanag, kung walang anino, bakit hindi natin sila pagsamahin? Sumabog ang lahat. Ang mga anino ay sumigaw, natunaw sa hangin. Ang lupa ay nagliwanag, at ang mga abo ay naging mga butil ng liwanag na umaakyat sa langit. Ang baryo ay parang nyebeng natutunaw, pero hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa paglilinis. At sa gitna ng lahat, si Rance ay nakatayo, umiiyak. Ang katawan niya ay unti-unting nagiging abo, ngunit hindi sa sakit, sa kapayapaan. Sa bawat pirasong nalulusaw, may isang liwanag na tumatakas, lumilipad papunta sa kalangitan. Kuya, ang boses ni David, huling maririnig. Salamat. Pagkatapos ng liwanag, katahimikan. Walang sigaw, walang apoy, walang hangin. Tanging alingawngaw ng paghinga ng daigdig. Mula sa abo, bumangon si Rance, buhay, ngunit iba. Ang kanyang balat ay may bakas ng liwanag, ang mga matay malinaw, at ang ugat sa kamay ay hati, kalahating itim, kalahating ginto. Ang 2 medalyon ay nag-isa, naging isang bilog na may araw at buwan na magkasugpong. Sa malayo, lumapit si Katasu, hawak ang baston. Nagawa mo, sabi niya. Hindi ko alam kung paano, sagot ni Rance. Ginawa mo ang hindi nagawa ng kahit sinong anak ng liwanag, tinanggap mo ang dilim.
Tahimik silang naglakad sa gilid ng bagong gubat. Sa lupa, unti-unting sumisibol ang damo, unang tanda ng panibagong buhay. Ngunit sa bawat hakbang ni Rance, nararamdaman niya ang bigat ng mundo. Ang bawat anino sa paligid ay kumikilos kasabay niya. Ang bawat sinag ng araw ay sumusunod sa kanyang hakbang. Ngayon, sabi ni Katasu, ikaw na ang bagong tagapangalaga. Hindi na anak ng liwanag o anak ng dilim, kundi tagapamagitan ng dalawa. Tagapamagitan. Kapag may bagong halimaw, ikaw ang huhusga. Kapag may bagong liwanag, ikaw rin ang magpapasya kung karapat-dapat ito. Dahil ikaw mismo ang balanse. Tumingin si Rance sa kanyang mga kamay. Kung ganun ako na ang magiging sumpa. Hindi, sagot ni Katasu. Ikaw na ang magiging kapatawaran. Habang papalayo sila, tumingin si Rance sa ulap, may isang sinag ng araw na tila sumusunod sa kanya. Sa loob nito, may hugis ng isang batang nakangiti. David, bulong niya. At sa hangin, may boses na bumalik, huwag mong kalilimutan, kuya. Walang liwanag kung walang anino. Ngumiti si Rance, marahang tumango. Alam ko. Kaya mula ngayon, ako na ang gagabay sa mga anino, para hindi na sila matakot sa liwanag. Tahimik na ang San Roque. Wala nang halimaw, wala nang sigaw, wala nang apoy. Tanging hangin na lang ang gumagalaw, malamig, mabagal, parang humahaplos sa mga sugat ng lupa. Sa gitna ng baryo, kung saan dati nakatayo ang altar ng dugo, unti-unti nang tumutubo ang mga damo. Mula sa abo, may mga bulaklak na kulay puti at itim na sabay na namumukadkad. Walang nagsasabing alin ang mabuti o masama, liwanag o dilim, iisa lang silang lahat sa ilalim ng araw. At sa gitna ng bagong San Roque, nakatayo si Rance, ngayon ay tinatawag ng mga tao bilang tagapamagitan. Ang balat niya ay may bakas ng apoy, ngunit ang mga mata ay puno ng kapayapaan. Hindi na siya halimaw, hindi rin santo. Isa na siyang nilalang na hindi kailangan ng pangalan. Tuwing umaga, bumabangon siya upang tumulong sa mga natirang taga-baryo, ang mga batang nawalan ng magulang, ang mga magulang na nawalan ng anak, ang mga halimaw na nagbalik sa anyo ng tao. Ang sumpa, sabi niya sa kanila, ay hindi palaging parusa. Minsan, ito ay paalala. Paalala ng ano, tanong ng isang batang babae. Na may halimaw sa loob ng bawat puso at may liwanag din. At tuwing gabi, habang tahimik na ang baryo, pumupunta siya sa gilid ng ilog kung saan una siyang tinuruan ni Katasu magdasal. Doon siya nakaupo, tinatanaw ang refleksyon ng buwan sa tubig, hati, kalahating liwanag, kalahating anino. Minsan, nakikita niya ang mukha ni David sa tubig. Ngumiti lang siya, at sa simoy ng hangin, maririnig niya ang pamilyar na bulong, hindi pa tapos ang kwento, kuya. Lumipas ang maraming taon. Ang mga bagong ipinanganak sa San Roque ay lumaki sa payapang baryo, walang alam sa mga aswang, walang takot sa dilim. Ngunit sa bawat gabi ng bagyo, sinasabi ng matatanda na nakikita raw nila sa gilid ng gubat ang isang lalaking naglalakad, may hawak na liwanag sa palad. Minsan, naririnig nila ang mga bulong, hindi dasal, hindi sumpa, kundi pangalan. David. Ang iba'y natatakot. Ang iba'y nagdarasal. Ngunit si Rance, kapag naririnig ang mga bulong na iyon, ay bumingiti lang. Hindi dahil masaya siya. Kundi dahil alam niyang buhay pa ang alaala ng kapatid niya. Isang gabi, dumating ang isang bata sa pintuan ng bahay ni Rance. Pawisan, umiiyak, may sugat sa kamay. Ginoo, sabi ng bata, may halimaw sa bundok. Kinain nila ang mga kambing namin. Tahimik si Rance. Halika, sabi niya. Doon mo ako dalhin. Habang naglalakad sila sa kabubatan, ramdam ni Rance ang kakaibang hangin, matagal na niyang kilala ang amoy na ito, asupre, dugo, at dasal. Hindi ito halimaw, bulong niya. Ito'y gumising. At nang marating nila ang dulo ng gubat, nakita niya, isang nilalang na may balat na parang abo, mga mata na pula, ngunit may bakas ng takot. Hindi ito umaatake. Nanginginig lang parang bata. Lumapit si Rance, walang dalang sandata. Hindi mo kailangang magtago, sabi niya. Tapos na ang mga araw ng paghihiganti. Ang nilalang ay umiyak. Maaari bang may lugar pa para sa kagaya ko? Hanggat marunong kang umiyak, sagot ni Rance, may lugar ka pa sa liwanag. At sa unang pagkakataon, ang halimaw ay lumuhod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Mula noon, sinimulan ni Rance ang bahay ng balanse, isang santuwaryo sa gitna ng gubat, kung saan ang mga nilalang ng dilim at tao ay nagkikita. Walang pari, walang albularyo.
Tanging apoy sa gitna ng bilog at tahimik na panalangin ng pagkakasundo. Dumadalaw si Katasu paminsan-minsan, dala ang kanyang baston at payo. Hindi ko akalaing mangyayari ito, sabi niya minsang gabi. Na ang anak ng sumpa ay magiging tagapagligtas. Ngumiti si Rance. Hindi ako tagapagligtas. Isa lang akong taong piniling huwag magalit. Tumingin si Katasu sa kanya. Hindi madali yon. Hindi rin madali ang patawarin ang sarili, sagot ni Rance. Pero yun ang unang hakbang. Isang hapon, habang naglilinis siya ng mga halaman sa labas ng santuwaryo, may dumating na isang batang lalaki. Tahimik ito, nakatingin lang sa kanya. May kailangan ka ba, iho? Tanong ni Rance. Wala po, sagot ng bata. Gusto ko lang po kayong makita. Sabi ng nanay ko, kayo raw po ang nagligtas sa baryo noon. Ngumiti si Rance, ngunit may pait sa ngiti. Hindi ako nagligtas. Sinubukan ko lang tumigil sa pagpatay. Pero kayo po ang dahilan kung bakit may araw pa kami ngayon. Tahimik siya. Tumingin sa langit, kung saan ang araw ay nagsisimula ng lumubog. Anak, sabi niya, kapag dumating ang araw na ang liwanag ay masyadong masakit para sa iyo, huwag kang matakot sa dilim. Hindi ibig sabihin ng gabi ay masama. Minsan, doon mo lang makikita kung ano ang tunay mong liwanag. Tumango ang bata, at bago umalis, tinanong niya, Ginoo, totoo po bang may kapatid kayo? Napatigil si Rance. Bakit mo natanong? Kasi po, minsan daw kapag gabi, may batang nakatayo sa tabi ng ilog. Pareho po kayo ng mata. Hindi siya agad nakasagot. Ngumiti lang siya. Kung makita mo siya ulit, sabi ni Rance, sabihin mong huwag siyang malungkot. Kasi hindi ako nag-iisa. Pagbalik sa bahay, inilabas niya ang lumang medalyon, ngayon ay isang bilog na may simbolo ng araw at buwan. Nilagay niya ito sa mesa, sa tabi ng isang maliit na kahon na gawa sa abo. Sa loob ng kahon, may mga abo ni David, ang huling natira noong sumabog ang liwanag sa lunan itim. Umupo siya, marahang huminga, at nagsimulang magsalita, hindi dasal, kundi liham. David, sabi niya, maraming taon na ang lumipas. Maraming gabi na akong hindi umiiyak, pero ngayong gabi, gusto kong umiyak. Hindi dahil malungkot ako, kundi dahil natutunan kong mabuhay. Tahimik. Tanging tunog ng hangin at ilog. Alam mo ba, bunso, minsan iniisip ko kung ano nang mangyayari kung hindi ka nagsakripisyo. Baka patay na ako. Baka patay na ang lahat. Pero ngayong buhay pa ako, gusto kong maniwala na hindi sayang ang lahat. Hinaplos niya ang abo sa kahon. Sa bawat batang lumalaki rito, sa bawat nilalang na natutong humingi ng tawad, sa bawat gabi na may bituin pa rin sa langit, nandyan ka. Habang sinasara niya ang kahon, may malamig na hangin na dumaan sa bintana. Ang apoy sa lampara ay kumislot, at sa kisap mata, narinig niya ang isang mahinang halakhak. Kuya, ngumiti si Rance, hindi na nagulat. Alam kong nandito ka. Hindi mo kailangang magpakita. Ayos lang. Gusto ko lang sabihin masaya ako. Bakit? Kasi nakikita kong natupad mo ang pangako mo. Hindi mo na pinatay ang liwanag. Ngumiti si Rance. Hindi ko pinatay, bunso. Tinuruan ko lang huminga sa dilim. At sa sandaling iyon, parang nagliwanag ang buong kwarto, hindi sa apoy, kundi sa liwanag ng puso. Sa labas, umulan ng maliliit na sinag ng buwan. Ang tubig sa ilog ay kumikintab, parang pilak na naglalakbay. Lumipas ang mga taon. Tumanda si Rance, ngunit hindi kumupas ang mga mata. Ang buhok niya ay puti na, ngunit ang tinig ay buo. At tuwing gabi, binubuksan niya ang pinto ng santuwaryo, hinahayaan ang mga nilalang ng dilim na pumasok at magpahinga. Ang ilan ay dating halimaw, ngayon ay tao. Ang ilan ay tao, ngunit gustong kalimutan ang sarili. Lahat sila, tinatanggap niya. Walang kailangang takasan, sabi niya sa kanila. May lugar ang bawat nilalang sa mundong ito, kahit ang mga may kasalanan. Lalo na ang mga may kasalanan. Minsan, tuwing natutulog siya, napapanaginipan niya si David, nakaupo sa ilalim ng araw, nakangiti, habang ang paligid ay walang anino. Kuya, sabi ng bata sa panaginip, handang-handa ka na. Handa saan? Umalis. Ngumiti si Rance. Hindi pa. Marami pa akong kailangang itama. Tama na yon, sagot ni David. Natuto ka ng magmahal kahit sa dilim. Ibig sabihin, tapos na ang sumpa. Isang umaga, habang sumisikat ang araw, hindi na bumangon si Rance.
Tahimik lang siyang nakahiga, hawak pa rin ang medalyon sa dibdib. Ang mga taga-baryo, nang makita siya, ay hindi umiyak. Walang lungkot, walang takot, kundi paggalang. Sa paligid ng kanyang katawan, unti-unting sumibol ang mga puting bulaklak. Ang mga dahon ay nagliliwanag kapag tinamaan ng araw. At tuwing gabi, sa tapat ng santuwaryo, may sinag ng buwan na bumababa, dumidikit sa lupa, parang yakap. Epilog, ang huling kwento makalipas ang ilang henerasyon, kwento na lang si Rance ng mga matatanda. Sinasabing minsan, kapag tahimik ang gabi at may mga batang natatakot sa dilim, isang boses ang lumalabas mula sa hangin, huwag kayong matakot. Ang liwanag ay nandyan pa rin kahit nakapikit ang langit. At sa bawat pagkakataong iyon, sa malayong bundok, may dalawang bituin na sabay na kumikislap, ang isa ay kulay ginto, ang isa ay kulay abo. Araw at buwan. Rance at David. Liwanag at anino. Walang naghihiwalay, walang mas mataas, walang mas mababa. Tanging balanse. Tanging pag-ibig na marunong lumakad sa pagitan ng dilim at liwanag. Final lines, poetic closing, sa dulo ng lahat ng alamat, hindi liwanag ang nagwagi, hindi rin dilim ang natalo. Ang tunay na tagumpay ay sa sandaling natutong magkasundo ang dalawang kaluluwang magkaibang mundo. Sapagkat sa bawat anino, may liwanag na nakatago. At sa bawat liwanag, may aninong marunong magmahal.